sa oras na to, tinataas namin ang pangalan mo. Ikaw lamang, wala nang iba. Itinataas namin ang pangalan mo dahil napakabuti mong Diyos sa buhay namin. Lord, we love you and we thank you, Lord God, for this wonderful day that you have made, that we will be glad and rejoice in it. We will rejoice in you, Lord, because you are good. Salamat, Panginoon. Salamat po, Heavenly Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, my Lord Jesus. Praises to you forever and ever. Salamat. Tapat ka sa buhay namin, Panginoon. Tapat ka talaga. At bago lagi ang ginagawa mo sa buhay namin. Mabuti ang ginagawa mo sa buhay namin. Kaya salamat, Panginoon. Kakanta kami, ganoon ka namin itataas ang pangalan mo dahil tunay at tunay ang pag-ibig mo. Sa iyo lamang ang papuri, sa iyo lamang ang pagsamba, sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen. Sige po, patuloy po nating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na napakasarap mong purihin, napakasarap mong dakilain, Panginoon. At sa umaga na ito, Diyos, patuloy po kaming aawit, patuloy po kaming sasamba sa pangalan mo, Panginoon. At isisigaw namin, O Diyos, na Ikaw ang aming Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Minsan pa po mga kapatid, awitin natin. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you.
Let the people sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea stand of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Oh, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Come on, share the shout. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Minsan pa. Oh, nothing compares to the promise I have in you. Tunay nga, O Diyos, na tapat ka sa iyong mga pangako, Panginoon. At patuloy po namin itong panghahawakan sapagkat naniniwala kami na pag iyong sinabi na, Panginoon, ito ay mangyayari. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming sinasamba, O Diyos. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, Panginoon, sapagkat ikaw ay dakila. Hallelujah. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross is broken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus
Jesus Christ, my living hope. Oh, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Oh, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What a heart could fathom such boundless grace. The God of ages, stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross is spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Oh, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Let's sing the song. And came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Come on, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Oh, Jesus, yours is the victory. Oh,
Hallelujah. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. Minsan ba, when I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He healed me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground, it makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy of all your glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy of all the glory
kapatid. When I think about the Lord, yes, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground, it makes me wanna shout, oh Jesus. Sige po, sabay-sabay po tayong sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord. Sa ilawang Panginoon, lahat ng papuri at pagsamba, tayo po ay magsabi ng Amen, Amen, at Amen. So, Hello. Praise the Lord. Sabihin nga po natin sa ating katabi, you are Charito, blessed and highly favored. Amen. Glory to God. Charito morning po sa ating lahat. Thank you, Lord. At sit and relax. You may now sit and relax. Ako po ay hindi relax dito. Dahil ang ating pong topic ay karela-relax ba? When I think about the Lord, napakasarap po talaga. Wala pong pagdududa na kapag ang tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo ang patuloy na naiisip natin, talagang umaapaw ang pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Ano man, nasan man tayong kalalagayan, ang Panginoon ay nasa atin, hindi niya tayo iiwan. Okay? Sabi rito tayo po ay darako muli sa ating pag-aaral sa huling bahagi ng ating aklat. Ano nga anak yung aklat natin? Grow up. Ayun. Grow up in your salvation. Nag-grow na po tayo. Sabi nga, ang paglagong espiritual ay isang patuloy o proseso na pagbabago, pagpapalalim ng pananampalataya at patuloy na ine-exercise natin yan para patuloy na lumalim tayo sa kaalaman ng salita ng Diyos. Ito ay hindi bigla ang pangyayari, kundi isang journey po, panghabang buhay na paglalakbay sa pagsunod sa salita ng ating Panginoong Yesus. Sabi nga sa ating teksto, 2 Peter 2. Okay. Like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. At patuloy na ang biyaya ng Panginoong Yesus, walang iba kundi ang kanyang salita, ang patuloy na magpapagrow sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon. Ang punto po ng pag-aaral na ito, ang paghahambing dito ay ang masidhing paghahangad sa espiritual na gatas at hindi sa pagiging sanggol. Hindi po ito yung sanggol ang ating ipupunto, ipipinpoint. Ang ipinipinpoint po rito, anak, pakiano mo nga uli. Baba mo uli sa, yan. Hindi po babies ang puntos dito. Ano po ang pinupunto rito? Yung craving sa salita ng Diyos. So, ang salita ng Diyos ang lulutang dito, hindi yung sanggol. Yun po. Ang salita ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Yesus ang kailangang lumutang sa verse na ito. At kasi yung Word of God, yung salita ng Diyos, ay may
gagawin sa atin, hindi yung sanggol. Ang gumagawa sa atin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos upang tayo ay mag-grow sa ating kaligtasan. Hindi ang pagiging sanggol ang pinipinpoint dito. Ang punto po dito ay yung pananabik sa gatas na espiritual. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi rito, manabik tayo sa salita ni Kristo. Bakit? Upang lumago kayo o tayo hanggang makamta natin ang ganap na kaligtasan. Sabi nga, gaya ng sanggol na bagong panganak, manabi kayo sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Pahapyawan po naman natin pag-aralan ng panitikan. Teacher na naman po ako dito. Okay. Sa figure of speech po, ang salitang like ay simile. Ano ba ang simile? Ang simile is a figure of speech in which two unlike things are explicitly compared, usually in a phrase introduced by like or as. Ito ay ang paghahambing ng dalawang bagay na hindi magkatulad. Ano to? Ayan, itinagalog. Ito ay isang paghahambing sa pagtutulad sa dalawang magkaibang tao, bagay o pangyayari na gumagamit ng mga salita katulad ng parang, kawangis ng, animo o sims. Kagaya ng iba, yun po yung simile. Sa wikang Tagalog ay tayutay. O yung figure of speech po ay tayutay. Hindi po ito yung nadapa yung tatay mo, tayutay! Tayutay! Di ba? Di po ba? Sabi rito, ano daw yung tayutay? Sabi, ang tayutay daw ay isang estilong pampanitikan na gumagamit sa mga salitang di pangkaraniwang paraan tulad ng pagwawangis, pagtutulad at iba pa upang madagdagan ng lalim at ganda ng teksto. Kaya po yung ating Bible, napakasarap pong pag-aralan, lalo na kung ikaw ay mahilig sa tula. Napakaganda po. Okay, ang tayutay po ay may iba't ibang uri. Ay, isa na rito yung pagtutulad. Tayutay daw. Okay. Marami pong, sa aklat po ng Biblia, maraming aklat sa Biblia ang naglalaman ng mga figure of speech o tayutay upang ipahayag ang mensahe ng Diyos na mas makulay at malalim na paraan. Ilan po sa mga halimbawa diyan, yung sa aklat, yung matitinding paggamit ng tayutay ay pagka magre-read ka ng awit o yung Psalms, yung Kawikaan, yung Book of Isaiah, at Ebanghelyo ni John. At doon lang din po sa pahayag, napakadami pong figure of speech. At ito na rin po yung sulat ni Pedro na ating pinag-aaralan, yung like a newborn babes. At meron pong isang pagtutulad, halimbawa lang po ito, 1 Peter 1:24, for all men are like grass. Yung pong mga lalaki o yung tao ay hinalin tulad sa damo. Okay. Are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withered, and the flowers fall. But the word of the Lord stands forever. Hinalin tulad po yung buhay ng tao sa damo, pero ano ang ano nun? Yung salita ng Diyos stand forever. Kasi ang damo ay nalalanta, nawawala. Ibig sabihin, namamatay. Pero the word of the Lord is stand forever. Isa pa po, like living stone. Like living stone are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Saan po tulad? Tayo po ay saan? Bato. Living stone.
Thank you. Next slide, please. Sige, sabi nga, like newborn babes, grapes, intense craving, pure spiritual milk, so that by it, intense craving, you may grow up in your salvation. Okay, intense craving. Muli po, ang salitang grave ay galing sa original na Greek word na epipoteo, at yan po ay hinati. Kasi compound epipoteo. Epipoteo, or sabi rito, ito ay dalawang salitang pinagsama. Ang salitang epi ay isang prefix na ang literal at kahulugan ay towards. This is a prefix of direction. Yung toward, yung direction mo. At ang salitang poteo naman ay intense craving, na ang ibig sabihin, kapag ito'y pinagsama ay intense craving. So yung pananabik talaga. Epipoteo means intense craving toward the spiritual milk, which is the Word of God. Kailangan po talagang ang isang sanggol ay manabik sa salita ng Diyos. Tayo po, kailangan ng matinding pananabik sa spiritual na gatas. And if you have, sabi rito, muli, ang paglago sa kaligtasan ay hindi ang tunguhin. Hindi po ito goal. Not a goal, but a result. Ito ay resulta lamang ng masidhing paghangad sa spiritual na gatas o yung intense craving for spiritual milk. Next. Meron ba? Okay, ang tanong po, do you intensely crave for spiritual milk? Anin po niyo yung sarili natin. Nananabik ba talaga ako? Nananabik ba ako sa salita ng Diyos? Yan po ang tunay na tanong. At sa susunod po na pag-aaral natin, tatalakayin po natin yung title na ito. Tingnan ko nga. Nariyan ba? Next. Yan. Yan po ang susunod natin. Why do we need to study God's Word? At sa booklet po na ito ay may 4 na dahilan kung bakit tayo dapat mag-aral ng salita ng Diyos. At makakatulong po ito para patuloy sa paglikha ng masidhing kagustuhan sa pag-inom ng spiritual na gata. Sabi po ng Panginoon, John 5:39, John 5:39, next. Wala ba tayo? Okay. You diligently study the scriptures because you think that by them you possess eternal life. Sabi po rito, mahalaga ang pag-aaral ng kasulatan at dapat nating makita rito si Kristo bilang sentro ng salita ng Diyos. Ang tunay po na mananampalataya kay Kristo ay hindi lamang panandalian o ang tunay na pananampalataya hindi lang off and on. Hindi po. Ito po ay diretso. Ito po ay hindi panlabas. Ito ay nangangailangan ng patuloy na pagsunod at pamumuhay ayon sa kanyang salita. At patuloy po tayong manabik. Paano mo po malalaman kung ikaw ay lumalago sa iyong kaligtasan? Dito po tayo ngayon sa practical test. May test pa pala. Hindi ako nag-review. Okay, ganito pa. Sabi dito, paano mo malalaman kung ikaw o ako ay lumalago na sa aking kaligtasan o sa iyong kaligtasan? To receive salvation is one thing, di po ba? To grow in your salvation is another thing. Yeah. Ano ang practical na pagsusuri o yung practical test para malaman mo na ikaw ay lumalago sa iyong kaligtasan? Siyempre, sabi nga, keeping the Lord's Day. Ang unang practical test ay ang
pagsisimba tuwing linggo. Hindi po ito tanging sukatan. Hindi daw po ito yung tangi. Ito lang ay marka. Ibig sabihin, mark mo. Yun pala ganun. Nag-uumpisa ka na kasing manabik sa salita ng Diyos at nare-renew na ang mind mo na kailangan kong kumain ng gatas na espiritual. Kaya ikaw ay tinutulak ni biyaya para umaten at dumalo sa gawain ng Diyos. Ay, hindi po ba? At aminado rin po ako na hindi lahat na nagsisimba tuwing linggo ay tunay na Kristiyano. At least, umaaten sila at natatamna, nakakarinig sila ng salita ng Diyos. Pero, yung tunay na Kristiyano, dapat na sumamba, magpunta sa church. Di po ba? Maging doon po sa Old Testament ay malinaw na sinabi ng Diyos na may isang araw na nakalaan para sa Kanya. 6 na araw para sa tao at ang isang araw ay nakalaan para sa Diyos. Sabi sa Leviticus 23:3, "You have 6 days in which to do your work. But remember that the 7th day, the Sabbath, is the day of rest. On that day, do not work, but gather for worship. The Sabbath belongs to the Lord, no matter where you live." Kahit po tayo nasaan, o malayo man dito sa paumbong, o malayo sa mga hahanap talaga tayo ng church. At sabi nga dito sa Leviticus 23:1, speaking of Sabbath noon sa Old Testament, meron po inano ko lang po ito. Isinipi ko muna to. Sabi rito, may 6 na araw kayo para magtrabaho. Verse 1, Leviticus, ayan. Inutusan ng Panginoon si Moses na sabihin sa mga Israelita ang mga tuntuning ito tungkol sa mga espesyal na araw na magtitipon sila para sumamba sa Panginoon. Next. May 6 na araw kayo para magtrabaho, pero sa 7th araw ay magpahinga kayo. Dahil ito ang araw ng pamamahinga. Ito po yung Sabat. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na ito. Sa halip ay magtipon kayo para sumamba dahil ito ang araw para purihin ng Panginoon. Ngayon po sa New Testament, ginagawa naman po natin yon. At ang Sabat ay sabi sa Old Testament po, ang Sabat ay araw ng ganap na kapahingahan. At doon sa Old Testament, marami po silang pista. Pista ng Paskwa, yung pista ng tinapay, pista ng unang ani, Pentecost, yung pista ng pagtunog ng tropeta, araw ng pagtubos, pista ng tabernakulo. Marami po sila doon. Tayo naman dito sa church, meron tayong prayer meeting, meron tayong women's, kasi sa women's may Word of God talaga. May men's group, may gawain din po. Okay. At ang konklusyon po dito doon sa Old Testament, ang mga kapistahan daw po sa Levitico 23 ay hindi lang mga relihiyosong selebrasyon, kundi yung makahulang, prophecy po ito, anino ng gawain ni Kristo. Anino lang ang mga ito na inaasahan noong na darating. At ngayon po dumating na. At si Kristo ang katuparan nito. Kaya nga, huwag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin. Kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan, pista ng pagsisimula ng buwan o araw ng pamamahinga. Sabi po iyan sa Colossus 2:16-17. At ang lahat po ng ito, lahat ng ito ay nagtuturo kay Kristo, yung mga kapistahan na yan, mga Sabat na yan, bilang tunay na Paskwa, araw ng pagtubos at tagapagbigay ng tunay na kapahingahan. Mula nang mabuhay ang Panginoong Jesucristo, ang mga Kristiyano ay nagsimulang magtipon every first day of the week, Sunday. Ito ay upang palagiing
gunitain ang araw-araw, ang araw na muling pagkabuhay ng Panginoon. Doon sa Old Testament, may Sabat sila. At ang Panginoong Yesus mismo, siya yung kapahingahan natin eh. Di po ba? Ang Sabat, yung anino, pero ngayon, yung Christ, yung reality, yung kapahingahan na binibigay sa atin ng Panginoong Yesus Kristo. Okay. Sabi sa aklat ng Hebreo 10:25, let us not neglect our church meeting as some people do, but encourage and warn each other, especially now that the day of the coming back again is drawing near. Huwag daw po nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Ang kakayahang maging decisive o yung magpasya ka na sa ilang araw ng linggo para magsumamba, ay maganda raw pong palatandaan ng paglago sa ating kaligtasan. Una po, di po ba? Kapag ano yung marka, ano yung point? Keeping the Lord's Day. Yan, ang pagsamba. Uma-attend ka ng pagsamba. At hindi lang po, hindi lahat ng nagsisimba tuwing linggo ay ligtas, pero saan po dapat makita ang mga taong ligtas tuwing linggo? Siyempre, sa simbahan, sa service. Exactly po. Maraming dahilan para hindi magsamba. Marami po. Talaga namang marami. Pero, hindi namang sasabihin kung may pagkakataon. Hindi eh. Talagang kailangan talaga. Pero may kompromiso. Kagaya nung anak ko, wala rito. Di ba? Kailangan niyang naintindihan ni Lord. pero po, ito ay hindi makakaanon sa ating kaligtasan. Di ba? Ito po lang ay isang marka lang. Okay, sabi nga, let us not neglect our church meeting. At ang sabi ng salamista, sabi ng awit, 122, I rejoice with those who said to me, let us go to the house of the Lord. Masaya naman talaga pagka sumasamba tayo. Masayang nagpupuri ang pinupuri natin ang Panginoon. At salamat sa mga kanta. Napakaganda po kanina. Talagang when I think about the Lord, di ba? Talagang naiisip mo talaga ang ginawa sa atin ng Panginoong Yesus. Kaya kailangan natin yung pagsamba. Next, ito po ang aking una, keeping the Lord's. Magsimba tayo. Pangalawa po. Ano ba pangalawa? Paki-slide mo nga, anak. Please. Isa pa. Giving the Lord's money. Okay. Ang pakalawa raw pong practical test ay ang pagbibigay ng kaloob sa Panginoon at sa kanyang gawain. At aminado po ako, mahirap po itong itakel. Ay, ewan ko po ba, kahit na po ako nasa mixture noon, hoy, ikaw ang mag-i-extort sa Malakay 3:10, ayan. Ano ako na naman? Sasabihin. Ayan, giving in the church, okay. Giving the Lord's money muna, anak. Okay, wala akong ginawa siguro dyan. Okay. At ang issue po ng pagbibigay ay medyo maselan, lalo na sa issue ng ikapo. Sa iba, pero sa atin, hindi po big deal yun. Yun po ang nakita ko sa gospel bearer. Hindi big deal ang giving the Lord's money. Pero po ito ay bahagi ng katuruan sa salita ng Diyos. Tuwing inangkin ng Panginoon, tuwirang inangkin ng Diyos ang ikapo ng lahat ng bagay at ito'y itinuring na banal. Ang sabi ni Moses sa kanyang mga kababayan, Leviticus 27:30, a tithe of everything from the land, whether grain, from the soil, or fruit, from the trees, belongs to the Lord. It is holy
to the Lord. Lahat po na ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Tandaan, ang lahat ng bagay na nakaugnay sa Diyos ay tinatawag na banal. Ang araw na kaugnay sa Diyos ay banal na araw, ang lugar ay tinatawag na banal. Kaya nga kapag tayo nagtitipon-tipon, sabi nga, 2 or 3 gather together. Ang Diyos ay narito, siya ay nagiging banal ang lugar na ito. Pinakabanal na lugar. Ang kanyang mga tao ay tinawag na mga banal na tao. Maging ang ating mga ikapo na para sa Panginoon ay tinatawag pong banal. Ang ikapo ay sa Panginoon at para sa Panginoon. A tithe of everything belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Kaya nga, mahigpit ang pagpapatupad nito sa matandang tipan. Tandaan po natin, under law sila, ha? Hindi tayo sakop ng law. Pinag-aaralan lang po natin to, ha? Hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo na ninanakawan ninyo ang Diyos. Hindi po, ha? Ito po ay, alam naman natin, ha? Ito ay law, pag-aaral po ito. Ang sabi daw po dito sa Malakay, ang hindi pagbibigay nito ay, pagnanakaw. Ganit po, for your information po, ang talata po na binabasa ko ay under Mosaic Covenant. Under law. Will a man rob God? Yet you rob me. Sabi dito. But you ask, how do we rob you? In tithes and offering. You are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. At hindi po Bring the whole tithe in the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough. Ito po ay sabi sa Mosaic Covenant, ito ang tagubilin sa mga Israelita. At naiintindihan po natin ito sa ating mga Kristiyano at wala po tayong pag-agam-agam sa pagdating sa tithe. Kasi tayong lahat ay bukas na, handang magkaloob. The strongest argument against tithing, ang pinakamalakas na theological po na argumento ng iba na hindi sumasang-ayon sa tithing ay di umano ang tithings ay nasa ilalim ng kautusan. At tayo ay wala na sa ilalim ng kautusan, kundi tayo ay nasa ilalim na ng biyaya. Di po ba? At ang sabi po, ang tithing ay nagsimula 400 years bago ang kautusan. Ang kautusan ay nagsimula kay Moses, pero ang tithing ay nagsimula kay Abraham. And the more important point, ang tithing ay nagsimula ng kusang loob, voluntarily, at hindi po sa pilitan. Sa unang record po ng Biblia sa tithing, ay ang response ni Abraham sa pagpapala ng Diyos sa kanya bilang pasasalamat. Nagbigay po siya ng ikapo o Genesis 14:18. Pwede naman Hello, mic check. Hello. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High. Genesis 14:18-20. Okay. He was priest of God Most High, and he blessed
Abram, saying, Blessed be Abram by God Most High, creator of heaven and earth, and blessed be God Most High, who delivered your enemies into your hand. Then Abram gave him a tenth, o yung tithe of everything. At ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng kaniyang nasamsam buhat sa labanan. Tandaan po natin na ang tithing ay nag-start 400 before the law. From the time of Abraham to the time of Moses, meron pong 400 years yung pagitan nun. Kaya po, first mention ang tithing under grace. Okay pa? Hindi po ito under the law. Abraham lived under grace. Take note po, we live under full grace. Si Abraham po noon ay nasa ilalim ng biyaya, pero ngayon tayo ay nasa kapuspusan ng biyaya. Magkaiba po yun, di ba? Magkaiba po ang biyaya na ating ikinabubuhay sa panahon ng biyaya na ikinabubuhay ni Abraham sa kanyang panahon. Sa kanyang po ay ang grace at sa atin ay full grace. Dahil sa kanila po ay shadow. And sa atin naman, what we have is the reality. Dahil si Jesus Christ is the fullness of God's grace. Kaya pala kayo full grace. Yun po yun. Alam na po natin, tayo'y full grace kasi tayo ngayon ay kay Kristo dahil Jesus Christ is the fullness of God's grace. At ang tithing ay under Abrahamic covenant, under grace po. Tayo po ay Gentiles at hindi tayo sakop ng batas. Hindi po tayo galing sa lipi ni Israel o ni, sino ba yung Jacob? Si Jacob kasi dating, ngayon ay Israel na. Noon pa lang nagkaroon ng Israelites. At tayo po ay hentil. Ang mga Hudyo po ay nagsimula sa biyaya. At pumasok sa kautusan. Di po ba? Alam po natin yan. Dati, nasa biyaya sila doon sa Abrahamic covenant. After noon, pumasok sila sa kautusan. Mosaic covenant. At kapag sila ay tumanggap kay Kristo, sila ngayon ay pumapasok na sa biyaya o full grace. At kaya po ang mga Israelita ngayon, kung tinanggap nila si Jesus Christ as Lord and Savior, full grace. Na-under po sila ng full grace sa pamamahala ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po na Gentiles ay mula sa walang kautusan. Wala lang. Yun lang. Nag-exist lang tayo. Wala. Sa wala. At dahil kay Kristo, tayo ngayon, tinanggap natin si Kristo, tayo ngayon ay nai-enjoy natin, pumupunta tayo sa kapuspusan ng biyaya. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Si Abraham po ay nagbigay ng ikapo kay Melchizedek. Sino po ba si Melchizedek? Siya ay hari, siya ay saserdote. Minsan, another term ng saserdote, pari, ayun, say, isang pari. Siya po ay isang larawan ni Kristo. At sa CP po ng Genesis 14:18-20, sabi po rito, ay isang mahalagang bahagi ng lumang tipan ng Genesis sapagkat ipinakilala nito si Melchizedek, isang misteryosong sa Biblia. Kasi pagka po nagkukwento sa children, karakter po si Melchizedek, Bible character. Ito pong si Melchizedek ay isang misteryosong tauhan na hari at saserdote ng Diyos. At tingnan nga po muna, hapahapyawan po natin si Melchizedek. Melchizedek, isa siyang hari ng Salem. At ang sabi sa Melchizedek, ito ay nangangahulugan ng hari ng katuwiran.
na nangangahulugan ng shalom. Oo, peace. Kaya, at pinaniniwalaan po, ang Salem ay Jerusalem, kaya siya ang unang pari o unang hari ng banal na lungsod. Siya po si Melchizedek. At si Kristo, ang ating Panginoong Hesukristo ay hari ng katuwiran at kapayapaan. Kung paanong si Melchizedek ay King of Salem, ang ibig sabihin ng Salem ay kapayapaan at katuwiran. Siya mismo ang Siya mismo ang hari ng katuwiran at kapayapaan. Gusto ko lamang po kasing iano sa atin yung kung saan nagbigay ng ikapo. Si Abraham. At kaya ko po na iano si Melchizedek. Bilang pari ng kataas-taasang Diyos, siya yung unang tinawag na pari sa Biblia. Hindi siya mula sa lahi ni Levi, kaya't ipinakikita nito na may ibang uri ng pagkasacerdote bukod sa Levitical. Meron din po kasing Levitical
lumang tipan, sapagkat ito'y ayon sa ordain ni Melchizedek. Si Melchizedek ay isang anino ni Kristo, isang hari ng katuwiran at kapayapaan, isang pari, nakataas-taasang Diyos, at isang tagapagdala ng tipan ng Diyos. Ang pagpapakita po kay Abraham, ang kanyang pagpapakita kay Abraham ay isang prophetic picture ng ministeryo ni Kristo na siya ang ating tunay na hari at dakilang saserdote. Ang sabi nga ng awit 110:4, meron na ba? Okay, ang sabi rito, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So, ang pagbibigay ng ikapu ay nagsimula sa kusang loob, pero bandang huli, dahil po sa bagsak na kalalagayan ng tao, ang tao'y naging sakim. Sabi po ito sa manual. At nagdaramot sa Diyos na magbigay sa kanya ng pagpapala. At dahil dito, inilagay ng Diyos ang tithing sa kautusan upang sanayin ang tao na unahin ang Diyos. Ang pag-iikapu ay pag-expose ng ating puso sa liwanag ng salita ng Diyos upang makita natin ano ba yung ating ugali o yung pag-iisip o yung puso natin tungkol sa usapin ng pananalapi. Di po ba maganda na makita mo o makita natin para maliwanagan natin sa Biblia kung ano ang tithing? And at the end, it's about to you rin po. Kung maniniwala kayo o hindi sa katuroan ng tithing, it's up to you. Pero tandaan po natin, walang kaugnayan ang pag-iikapu sa ating kaligtasan. Either you hold your tithe or give your tithe, it's up to you po. You still go to heaven. Di po ba? Kaya papunta rin tayo sa langit. Ito po ang talaga. Dahil ang pagpunta sa langit ay walang kinalaman sa ating serbisyo. Kasama maging sa mga pag-iikapu. Maliwanag na po sa atin na wala tayong idadagdag o babawasin sa tinapos na gawa ni Kristo. Kumpleto na po ito. It is finished. Husto na. Enough. Tapos na. Ang ating pong pagpunta sa langit ay sigurado na sapagkat pinaniwalaan natin ang tinapos na gawa ni Kristo doon sa Kalbaryo. Okay. And what is the purpose of tithing? Ang layunin ng tithing ay matutunan na unahin ng Diyos. The purpose of tithing is to teach you always to put God first in your lives. Ang layunin ng ikapu ay turuan tayo. Laging unahin ng Diyos. Deuteronomy 14:23. Meron ba? Okay. At next, giving in the church. Yan. Ang pagbibigay sa New Testament ay ayon sa sukat ng inyong kinita. Hindi po ba? Ang offering natin. Siguro alam na po natin to. Pero bakit pinag-aaralan? Sabi po kasi sa nakalagay po. Pero talaga po, tayong lahat ay bukas na sa giving. Alam na po natin ito, kung paano natin inaayos ang ating mga pananalapi. And ang sabi sa 1 Corinthians 16:2, every Sunday each you must put aside some money in the proportion to what he has earned and save it up so that there will be no need to collect money when I came. Si Paul po hindi po si Pastor Paul, si Pablo po ang nagsabi nito, At tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinita at ipunin ninyon upang huwag nang manghingi pa ng tulong. Pagpunta ko, riyan. Si Paul po kasi ay nanunulisit. Joke. Hindi. Kailangan po kasi talaga ni Paul noon.
Kaya yun ang kanyang maglaan na ka naman kayo. Pero talagang ang sinasabihan naman po niya ay mga Kristiyano rin po. Hindi po siya nagsasabing love offering po para sa gawain ng Panginoon. Hindi po si Paul yun, ha? Hindi po. At talaga ang hininga niya ay talagang generously kung magbigay. May pusong nagbibigay. At alam naman po natin sabi po rito, ang sabi mismo ng Panginoong Yesus, Luke 12:15, then he said them, watch out, be on your guard against all kind of greed. Life does not consist in an abundance of possession. Okay. Next, Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will be also. Ang usapin ng pera ay usapin ng puso. Pero may puso. No po. Kung saan mo inilalagay ang iyong pera, susunod ang iyong puso. Kaya kapag ang pera mo ay nasa Panginoon, hulaan mo na nasaan ang iyong puso. Nasa Panginoon. Yun lang po logic pala nun. Kaya ang usapin ng pera ay hindi usapin ng mga may gulang na sa spiritual na buhay na tulad natin. Kundi maging ang mga bata pa sa spiritual patungo sa paglago. Minsan po, sa Bible, minsan may isang mayamang binata ang nagtanong kay Jesus kung ano ba ang dapat niyang gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus, sabi niya, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Nang sabihin ng binata, na ginagawa ko naman po yun eh. Sabi ni Jesus, ipagbili mo yung inyong ari-arian. Ipamahagi mo sa mahihirap. At sumunod ka sa akin. Anong ginawa? Anong nangyari? Nalungkot ang binata at umalis dahil siya'y napakayaman. Nasaan kaya ang puso ng binata na ito? Uy, binata ito. Baka may dalaga diyan. Okay. Ipinakikita nito na ang tunay na problema ng binata ay hindi yung kakulangan sa mabuting gawa, kundi yung kanyang puso. May sakit sa puso. Ang kanyang puso na nakatuon doon sa kayamanan kaysa Diyos. Yun po ang point doon. Always the issue of the heart. Di po ba? Sapagkat kung nasaan o saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Next, doing the Lord's work. Una, pagsisimba. Pangalawa, giving money, Lord's money. And then, Lord's work. Dito po tayo. Sabi ko nga, Lord, din naman po doon sa tithes. Wala naman po akong trabaho. Ano po ako magta-tithes? Di ba? Ako po ba isusumpa? Hindi. At hindi lang lahat ang ibibigay natin sa Panginoon, hindi lang ating pera, hindi lang ating pinagkabuhayan, kundi ang ating work. At ito po ay isang matibay na pundasyon ayon sa Bible, ay ang kaligtasan ay biyayang kaloob ng Diyos, hindi po ito regalo, Hindi po ito makukuha sa Lord's work. For the record, you are not doing the Lord's work to be saved because you are saved. Okay. You are saved to serve. Ayan. Kailangan mo munang maligtas bago ka makapaglingkod. Ang paglilingkod sa gawain ng Panginoon ay bunga ng kaligtasan at hindi ugat. Ayan naman, sa ugat. Ano ang nakikita ng tao sa tao? Ugat ba o bunga? Bunga. Ang ugat ay hindi nakikita, pero pwedeng magbunga ng walang ugat. Ang ugat ay hindi nakikita, pero hindi pwedeng magbunga. Ang ugat ay ang kaligtasan at ang tamang relasyon sa Diyos. Ang
iyong tamang relasyon sa Panginoon, ang bunga naman ay ang paglilingkod na makikita ng mga tao bilang resulta ng iyong tamang relasyon sa Diyos. Una, ang ugat muna bago bunga. Kailangan kasi mag-rooted muna tayo sa Word of God. Sabi nga, meron akong word, rooted. Mag-ugat muna. Yung puno na may kagaya nun, may bunga. Pero wala siyang ugat. Ano tawag doon? Plastic. Yan. Plastic lang. Di ba? Plastic lang yun. Kailangan ng sapat na panahon. Kahit anong sapat na panahon. May bunga na yan. Pero yung may ugat, pag ala pang bunga, pero may ugat, sigurado mamumunga yun. Tandaan mo. Huwag kang mainip. Mamumunga yan, kapatid natin. Wala na naman na kahit ito. Puro na lang kahit ito bunganga. Wala nang bunga. May ugat yan. Maghintay ka lang. Hindi yan plastic. Okay. Ano mang paglilingkod na hindi bunga ng sa ugat ay yung mga tamang relasyon sa Panginoon ay plastic hypocrisy. Hindi lahat ng paglilingkod ay taos puso at matapat. Mayroong paglilingkod na bunga ng inggit, pakikipagpalisahan sa ating sariling ambisyon. Marami na po tayong niyang mga ganyang motibo, mga maling motibo ng paglilingkod. At yan daw po ay plastic na bunga, galing sa plastic na puno na walang tunay na ugat. At tamang relasyon sa Diyos. At marami pong ganyan daw sa simbahan, pero dito walang plastic. Amen? Amen. Believe me, wala pong plastic dito. At sabi ng 2 Timothy 3:5, dito ay sabi rito sa, ni Paul ito, sila'y magkukunwaring maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng tao. At may mga nagtuturo kasi na talagang wrong motive. Kaya sabi nga, iwasan mo yung ganyang tao. Ang kaligtasan ay libre. Meron kasing mga tao na ang kaligtasan ay binibili isang hektarya sa langit. may price pa, di ba? Bumili ka ng lupa ng lupa sa langit. Nabibili po yan. Nakita ko po yan sa Facebook. Kung ilang hektarya binibili. Meron namang budol. Hindi kasi nila alam yung Ephesians 2:8-9. Kaya po kailangan lagi natin yung yung Ephesians na yan, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. May iba po talaga na budol, nakabili na raw siya ng lupa sa langit, may pwesto na siya doon, pinili niya. Pero tandaan natin, ang kaligtasan po ay libre. Ang kaligtasan ay hindi ang katapusan pa, ito pa po, para po sa atin, ang kaligtasan ay hindi katapusan, kundi simula. Ayan, nag-start po tayo ng ating journey, hindi ang destinasyon, kundi ito ay paglalakbay. Matapos maligtas, ang susunod na bahagi nito ay ang pagtupad ng dakilang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Tandaan po natin, sapagkat ito ay napakahalaga, hindi po natin ito gagawin para tayo ay maligtas, kundi tayo ay ligtas na. Ayan. Now that you are saved, tayo ngayon ay ligtas na, ano ba yung dakilang layunin ng Diyos sa ating buhay? Ang dakilang layunin sa atin ng Diyos sa ating buhay ay gumawa ng mabuti. Okay. At sabi nga sa Ephesians 2:10, it is, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in abundance for us to do. May isa pa pong version.
It is God Himself who has made us. Sino ang gumawa sa atin? God Himself. What we are and given us a new lives from Christ Jesus. And long ages ago, He planned that we should spend this life in helping others. Kaya tayo ngayon tumutulong na. At maraming salamat sa isang bukas na palad na nagiging extension po iyan. Yung pagbibigay nyo, yung presensya nyo, napakasarap. Yung pagtulong nyo sa kapwa, talaga pong nagpo-provide ang Lord sa pamamagitan ninyo. At ang Gospel Bearer Ministry ay nabibiyayaan dahil sa biyaya ng Diyos na pinadadaloy sa inyo. Purihin po ang Panginoon. At sabi rito, you are gifted to serve. Ang iyong hindi pangkaraniwang kakayahan, giftedness, ay kaloob po yan ng Diyos sa iyo upang iyong magamit sa paggawa ng mabuti at paglilingkod. Salamat sa Panginoon sa mga tao na ito na gifted child. Diba? Gifted. Diba? Talaga naman, totoo po. At pati po yung mga children ko, napibibiyayaan. Di ba, sir? Thank you, Lord. Sabi rito, at pangkalahatan, mayroon po tayong tinatawag na natural gift. Ano po ito? Ito ay ang natural na kakayahan nasa iyo na ikaw ay pinanganak na. Ayan. Mayroon ding tinatawag na acquired gift. Ito naman ay ang kakayahan na iyong nakuha sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsasanay. Maaring wala kang inborn na kakayahan, nadidevelop po ito na mamuno, pero dahil ikaw ay nakapag-aral at nakapagsanay, na-acquire mo ang kakayahang ito sa paglipas ng panahon. Dati po, hindi ako sanay mag-bake, pero sa pagsasanay, na-acquire ko na po ba? Yun pa po. Di po ba? Yun po yung acquired gift. At ang isa po, talaga tayo ay gifted po tayo. Ang paghuli ay yung spiritual gift. Ano ba naman to? Ito ay yung kakayahan o mga kakayahan na ipinagkaloob sa iyo ng banal na espiritu na nung ikaw ay maborn again. At least, isa pong spiritual gift, nasa inyo yan. Meron pong iba na dalawa, pero talaga, isa lang meron ka. Kahit isa. Lahat po tayo may gift. At alam po natin yan. At ang spiritual gifts ay exclusive lang sa mga born-again Christian. Di ba? Di po ba? Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. So, lahat po tayo ay may gift. Gamitin po natin yan. Next, always give yourselves fully to the work of the Lord. Maging masipag sa paglilingkod. Therefore, sabi nga 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi po mawawala ng saysay. And time to grow up na po. Time to grow up. Tandaan, ang ating Keeping the Lord's Day, ang ating pong life application, Keeping the Lord's Day, giving the Lord's money, doing the Lord's work. Now it's the time to grow up. Remember, growth is not the goal, but a result. A result of an intense craving of God's Word. Intensively o desire God's Word, tulad ng baby, tayo po ay manabik
sa gatas na spiritual. And the big idea is, I intensely desired God's Word. Nananabik po ba tayo? Manabik po tayo sa gatas ng spiritual. Purihin po ang Panginoon. Next. Magandang umaga po. Oras po ng pagpuputol-putol ng tinapay. At bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang sinasabi sa banal na kasulatan. Ang sabi po sa Isaiah 49:16, malilimutan ng ina ang anak na nanggaling sa kanya. Pero ang sabi ng Diyos, hindi kita malilimutan. So, ibig pong sabihin ng Panginoon, kung paano mahal ng ina ang kanyang anak, ay mas mahal tayo, mahigit ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Makikita po natin yan doon sa harapan ni Solomon na tinatawag na pinakamarunong na taong nabuhay. Mayroon dalawang nanay na nag-aaway, nag-aagawan doon sa isang anak, sa isang bata na parehong nag-aangkin doon sa bata. So, ang hatol ni Solomon, para walang lamangan, hatiin na lang yung bata. Hatiin na lang para parehong mayroong share. Pero dahil mahal nung tunay na ina, yung kanyang anak, pinaubaya na lang, bigay na lang doon sa isa. Hindi niya papayagan na yung kanyang anak ay mamatay, mahati. Pero ang Panginoong Diyos po, dahil sa mas mahal tayo, pinabayaan niyang mamatay yung kanyang anak para lang tayo ay matubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Patuloy po tayo. Hawakan po natin ang tinapay. Ang Panginoong Jesus ng gabi na sa ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol ng dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating kainin ang tinapay. Gayun din naman, hinawakan niya ang sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating inumin ang laman ng saro. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa plano ng kaligtasan na inyong naisakatuparan. Kami ay naging mga banal at walang dungis sa iyong harapan. Naging karapat-dapat kaming mapabilang sa sambahayan ng Diyos. Panginoong Yesus, salamat po na dahil sa iyong natapos na gawa, kami ay naging mga banal at sakdal sa iyong harapan at naging karapat-dapat maging templo ng Diyos na buhay. Salamat po na dahil sa sugat at latay na tinanggap ng iyong mahal na katawan, kami ay nagsigaling sa aming mga
sakit at karamdaman. Banal na Espiritu, salamat po na ikaw ay tumataan sa amin magpakailanman. Ikaw ang aming tagapagturo. Ikaw ang pumapatnaway sa amin sa buong katotohanan sa pamamagitan ng iyong mga spiritual gifts na pinagkaloob sa bawat isa ay nagkaroon kami ng kakayahan na ipahayag ang gospel of full grace sa aming komunidad. Panginoon, sa iyo po ang aming pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po ay dadako sa oras ng pagbibigay ng kaloob sa ating Panginoong Hesukristo. Nag-grow up na po tayo, di ba? Kaya tayo ay willing at taos-pusong magbigay sa ating Panginoon ng ating kaloob. Dahil siya po ang nagbigay sa atin ito, kaya karapat-dapat lang din po nating ibalik sa Panginoon ang lahat ng blessings natin buong linggo. Dahil siya po ang nagbigay, kaya tayo natutong magbigay. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, salamat po, Ama, sa mga kaloob na pinagkaloob mo po sa amin sa buong linggo, Panginoon. Tunay na ikaw ang nagbigay nito, kaya kami natutong umibig, natuto kaming magbigay, Lord God. Salamat sa kaloob na ito at naniniwala kami na sa pamagitan ng kaloob ng binigay mo sa amin, Lord God, ay magagamit ito, Panginoon, para sa gospel bearer, Panginoon, sa lahat ng gawain, Panginoon, at nagbibigay suporta, Panginoon. Salamat sa mga tao, Lord God, na cheerful giver, Panginoon, na talagang nagbibigay sila, Lord God, para sa iyo, binabalik nila sa iyo. Salamat sa mga blessings na amin natatanggap sa araw-araw, Panginoon, sa buong linggo, Panginoon. At salamat sa mga negosyo, Panginoon, sa mga business, maliit man o malaki, talaga ang pagpapala ay patuloy na umaapaw sa amin sa oras-oras naming buhay. Salamat sa kagalingan, salamat, Lord, dahil we are charito, blessed, and highly favored every day in our lives. At sa buong family ng gospel bearer, ang bawat pamilya, mga nanay, tatay, pinagpala mo, mga anak, iniingatan mo, at pinagpala mo sa bawat isa. Kaya Lord, sa iyo namin ito ibinabalik ang lahat ng papuri at pasalamat at sa mga biyayang natatanggap namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat po sa lahat. Salamat po sa biyaya ng Diyos. At ang Diyos ang patuloy na nagpapala sa buhay po ng bawat isa sa atin. At napakaganda po ng ating pong topic na tayo po'y lumalago. No? Wala hong anak ng Diyos na hindi lalago sa pananampalataya. Tayo po iniligtas ng Diyos, ang ating espiritu iligtas na. Pero ang ating kaluluwa ay patuloy na inililigtas. Ibig sabihin, sa magitan po ng salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng pagbabago ng ating kaisipan at nakikita natin kung gaano kaganda ang mga salita ng Panginoon na patuloy po natin nagagamit sa ating buhay. At salamat din po sapagkat tunay nga na ang Gospel Bearer Ministry ay pinagpala at pinaburan. Sino po sa inyo magsasabi na Amen? Amen. Salamat po. At ngayon po announcement, sa darating po na Friday, meron po tayong prayer and worship face-to-face. No, ito po ay una nating gaganapin sa darating po na Biyernes alas 7 po ng gabi. No, kaya po ini-invite ko po kayo.
Huwag po nating ano yung ating sarili, ialis ang ating sarili. Baka sabihin nyo, hindi naman tayo kasama sa prayer group. Hindi po yon. Lahat po tayo ay kabilang sa pananalangin at pasasalamat sapagkat meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na tumutugon sa lahat ng ating mga dalangin sapagkat hindi pa man natin sinasabi ang ating mga panalangin, ang Diyos po ang nakakaalam nito, pero ginagawa po natin to sapagkat ito po yung akto ng ating pananampalataya na merong Diyos na sumutugon sa ating mga dalangin. Welcome po tayo sa darating po na Friday, alas 7 po ng gabi. Gayun din po sa March 14, meron pong gaganapin na Central Luzon Grace Fellowship, no? Ito po ay Grace Conference. Ito po ay gaganapin sa may Santo Tomas, Pampanga. Malapit lang po ito. Kabila lang po yan ng Apalit, yun na po yung Santo Tomas. Kaya medyo malapit lang po ito. At pwede po tayong mag-participate dito. Tayo po umattend dito kasi ito po ay sama-samang pagtitipon ng mga full grace churches sa buong Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, no, at Nueva Ecija, at ano pa yung isa? Aurora. Ayan, Aurora. At ito po gaganapin sa isang church po dito sa may Santo Tomas, ang ano po yung pangalan? True Christ Alone. No, True Christ Alone. Madali lang po 'yon. Kasi within the MacArthur Highway, liliko lang po ng kaliwa sa may simbahan. Diretso lang po at makikita na po doon yung church. Kaya madali po. Wasteable naman po ito. At tayo po ay makibahagi dito sapagkat lahat po ng atin dito, yan po yung mga tinuturuan po ni Bishop Emmy. Alam niyo po, nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa buhay po ni Bishop Emmy sapagkat nagtuturo siya sa mga pastor na wala pong bayad. Kami po ay nag-aaral sa kanya, third year na po kami. Ang leadership na by grace leadership, grace-based, ay pinag-aaralan po namin at third year na po kami doon. Ang susunod po ang fourth year ay ang pastoring. Kaya lahat po ng mga bagay na natututunan namin, although na siyempre ang lahat ng karunungan galing sa Panginoon, ginagamit lang po sila. Pero salamat po. At malaki po yung atin pong matututunan dito sa conference na ito. Kung kayo po'y libre, magsabi na po kayo para may ayos po natin yung ating transportation. No? Transportation. Okay po? Iyan po natin to. Ito po ay Friday, 6 p.m. 6 p.m. po ang start po nito sa True Christ Alone Church. Okay. Gayun din po, mamaya meron po tayong gawain sa Polo. Ang first week and third week po lagi, second week and fourth week ng bawat buwan ay nagaganap po ito. Fourth week po ngayon. Kaya meron po tayong gawain sa Polo. No? Alas 3 po ng hapon. Tayo po'y makaisa sa gawaing ito. Amen po. Maraming salamat po. Gayun din po, pinapaalala ko na po at binabalita ko po sa inyo sa darating po na Black Saturday sa mahal na araw, bagamat malayo pa ito, ay sa April 19. Dito po gaganapin alas 9 po ng umaga. Sabado po yon. Ang magsasama-sama po rito na sasamba at mag-aaral ng salita ng Diyos na may pinamagatang pong The Message of the Cross ay gaganapin po dito sa ating lugar. No? At 3 church po ang magtitipon-tipon dito. Qatar International Christian Ministry, ang Bridge of Grace Church, tsaka po ang Gospel Bearer Church. At meron po tayong inimbitahan na full grace din po sa Hagonoy. Meron po isang church doon. At dito po magtitipon-tipon. At yun po, tayo po yung makisa sa gawain pong ito. Na patuloy nating may palaganap ang mensahe ng full grace dito po sa Paumbong. Sa Paumbong, meron na pong 3 church na full grace na lahat po kami nag-aaral kay Bishop Emmy. Amen? Sino po sa inyo na nakita na ang Diyos po ang nagpala sa buhay natin? Na ang Gospel Bearer Ministry po ay Charito.
Kasi tayo po yung lugar po natin ang gagamitin ng Panginoon para may sagawa po ang gawain ito. Ang lahat po ng ito ay papuri para sa Panginoon, hindi po sa atin. Talagang dahil lang po sa biyaya ng Diyos, salamat po sa buhay nyo. Lagi kayong nakasuporta, lagi kayong nariyan na patuloy na manatili tayo sa lugar na ito. Maganda po ba yung lugar natin? Malamig po ba? No? At kumbaga, pinili rin po yung lugar na ito kasi yung bang komportable po talaga. Kasi sa iba talaga, kulang sa ventilation, mainit. No? Pero salamat sa Diyos. Glory to God, lahat po ng ito ay dahil lang po sa biyaya ng Diyos. Salamat po sa inyo sapagkat ang lahat ng ito ay ginagamit kayo ng Diyos para mapanatili ang gawain po sa lugar na ito. Salamat po at tayo po pinagpala, tayo po pinaburan. Stay blessed and stay safe po sa bawat isa sa atin. Tinatawagan ko na po ang closing prayer. Nakatayo na pala. Lord, inaalay po namin sa iyo, Ama, ang papuri at pasasalamat sa natapos naming gawain ngayong araw na ito. Salamat po sa nagbigay ng mensahe sa amin, Teacher Pau. Nawa po, Panginoon, maisakatuparan namin ito at ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, sa pinagkakaloob mo, ibinibigay mo sa amin upang makadalo kami every Sunday at makipag-fellowship, makarinig ng mabuting balita, Panginoon. Salamat po sa mga nagsitayo dito sa harapan, sa worship team, sa mga nag-pray, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa mga kapatid na nagsidalo ngayong araw na ito, pati na po ang mga nasa online, Panginoon. Nawa po, Panginoon, maghihiwa-hiwalay kami pansamantala. Patnubayan mo po kami sa aming pag-uwi sa aming tahanan. Nawa po maging bless kami sa aming daratnan, sa aming pag-uwi at pagpalain po ang buhay na ang buo naming linggo na haharapin. Salamat po, Panginoon. We are blessed and highly favored. Thank you, Lord. We are all stay blessed. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, patuloy po tayong umawit sa Panginoon. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Let's worship. When I think about the Lord, how He saved me. Sige po, tayo mawit. With the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord,
Sabay-sabay po tayong sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Oh, Jesus! Sa'yo lamang, Panginoon, lahat ng papuri at pagsamba. Sabay-sabay po tayong magsabi ng Amen, Amen at Amen. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Kasama po namin sa live stream. Next week po ulit, we are Charito.